Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Francis Gabriel S. Alberto, ang tagapag-ulat ng ika-36 na kabanata ng El Filibusterismo na ipinamagatang mga kapighatian ni Benzaim. Pero bago muna yun tayo muna ay tumungo sa mga tauhan na ibinanggit o nasa kwento na ito. Unang-unang tauhan nga pala ay si Benzaim. Sa kwento na ito, si Benzaim, isa siyang manunulat o isa siyang tagagawa ng mga artikulo na sa kwentong ito ay nagbibigay ng banal na profile o banal na tingin ng mga tao sa mga makapangyarihan na tao sa pamahalaan ng mga Kastila, tulad na lang ng Kapitan General. Dito naman, ang Kapitan General, siya naman ang pinakamataas o pinaka nasa taas talaga, pinaka nasa tuktok na posisyon sa pamahalaan ng mga Kastila. Sumunod naman dito ay si Simon. Si Simon ang pinaghihinalaang pinuno ng mga tulisan sa kwentuin na ito. Pangapat naman ay si Don Custodio. Si Don Custodio, isa siyang opisyal ng pamahalaan ng mga Kastila at siya ay isang tao na gumagawa ng mga importanteng desisyon dito sa pamahalaan ng mga Kastila. Sumunod naman ay si Padre Camora. Si Padre Camora ay isa sa mga tao na nasugatan sa pagnanakaw na naganap sa Pasig. Sumunod naman dito ay si Padre Salvi. Si Padre Salvi, siya ay pinalabas na nahimatay dahil sa lubos na nararamdaman niya na dalamhati. At ang pinakahuling tauhan naman dito sa kwento na ito ay si Padre Irene. Si Padre Irene, inilarawan siya ni Benzaim bilang isang matapang at magaling na tao. Ngunit sa katotohanan, siya ay nagtago lamang sa ilalim ng lamesa doon sa mga pangyayari na ganap sa kwento na ito. Tuguin naman natin ang mga talasalitaan na matatagpuan sa kwento na ito. Unang talasalitaan na matatagpuan sa kwento na ito ay ang salitang pamamahayag. Ang salitang pamamahayag, ang ibig sabihin lang naman nito ay ang gawain ng paggawa ng artikulo, pagsusulat ng mga artikulo patungkol sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran at mga balita tungkol sa mga tao, katulad na lang ng mga nasa posisyon na yung mga kapitan general at yung mga praile. Sumunod naman ay ang kumbento. Ang kumbento naman, isa itong lugar o isa itong bahay-tirahan ng mga pari at ang mga madre. Sumunod naman nito ay ang manloob. Ang ibig sabihin lang naman ng manloob ay ang pagnanakaw o pagpasok sa isang lugar na walang pahintulot sa may-ari. Sumunod naman dito ay ang udyok. Ang udyok naman ay ang pagtulak sa isang tao na gawin ang isang bagay sa ayaw o sa gusto nila. Sumunod naman dito ay ang gulok. Ang gulok ay isang uri ng malaki na kulay itim na itak. Ikikwento ko naman ang buod ng kabanata 36 ng El Filibusterismo. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni Kapitan Tiago, mabilis na pumatungo si Benzaim sa kanyang tanggapan upang isulat ang balita kung saan inilarawan niya bilang mga bayani ang Kapitan General, sina Padre Irene, Don Custodio at Padre Salvi. Gayunman, ibinalik ang patnugod ang kanyang artikulo dahil ipinagbawal ng general ang pangbanggit sa anumang detalye tungkol sa nangyari. Hindi nagtagal, dumating ang balita na nilusob ng mga tulisan ang bahay pahingahan ng mga praile sa Pasig at nakatangay ng 2,000 piso, habang malubhang nasugatan ang isang praile at 2 utusan. Nagpasya si Benzaim na pumunta sa Pasig upang gawing bayani sa kanyang sunod-sunod na isusulat ang nasabing kura. Nalaman niyang si Padre Camora ang nasugatan na may maliit na sugat sa kamay at pasa sa ulo bilang pagpapadusa sa kanyang ginawa sa tiyanik. At 50 piso lamang ang nanakaw ng 3 magnanakaw. Napag-isip ni Benzaim na kailangan dagdagan ang bilang ng mga tulisan sa kanyang kwento upang magmukhang mas bayani ang kura. Nang madakip ng ilang tulisan, inamin nilang inayayahan sila sumama sa pagkat ni Matanglawin upang sumalakay sa kumbento at mga bahay ng mayayaman. Sinabi rin nilang
Pinangungunahan sila ng isang mataas at kayumangging Kastila na puti ang buhok na kumikilo sa utos ng Kapitan General at katulong ng artilyero. Nang walang narinig na putok bilang hudyat, naisip ng mga tulisang nilinlang sila kaya nagpasya ang iba na bumalik sa bundok. Samantalang ang tatlo ay nagtuloy sa pagnanakaw. Bagamat noong unay, ayaw nilang paniwalaan na si Simon ang sinabing pinuno. Matagpuan ang maraming bala at pulbura sa bahay ng mag-aalas. Dahil dito, naghanda si Don Custodio ng habla laban kay Simon at mabilis na kumalat ang balita ukol sa kanya. At doon na nga nagtatapos ang buod ng Kabanata 36 ng El Filibusterismo. Ngayon naman ay tukuyin muna natin ang mga simbolismo na matatagpuan natin dito sa kwento na ito. Unang simbolismo dito ay si Benzaib. Si Benzaib ay sinisimbolo niya ang pagbabaluktot ng kwento o ng katotohanan para upang mapanatili ang magandang imahe ng mga nasa kapangyarihan tulad nila Kapitan General at ng mga praile. Sumunod naman dito ay ang kwento ni Padre Camora na kumakatawan sa pagmamanipula ng mga praile sa publiko upang palitawin ang sarili bilang mga bayani at mga banal na nilalang. At ang pinakahuli naman natin na simbolismo dito ay ang bahay tirahan ng mga praile. Simbolo ito ng pagsasamantala sa yaman ng bayan habang ang mga karaniwang mamamayan naman ay naghihirap. Ngayon, bago ko tuluyang tapusin ang aking pag-uulat, nais ko lamang mag-iwan ng munting aral sa inyo. Ang katotohanan ay pilit mang takpan ng peking balita o makapangyarihang tao, lalabas at lalabas pa rin ito sa huli. Sa totoong buhay, nakikita naman natin ito kapag may mga kumakalat na fake news sa social media o mga taong nagtatakip ng kanilang maling gawa. Diba? Maaari magtagumpay silang manlilinlang sa simula, ngunit kapag dumating ang pagsusuri, ang katotohanan pa rin ang laging nangingibabaw at nagtatama sa mali. Yung lamang po, muli ako nga po pala si Francis Gabriel S. Alberto, ang tagapag-ulat ng ika-36 na kabanata ng El Filibusterismo. Maraming salamat po.